tayo po ay tumayo, tayo po ay magsisimula na po ng ating pong gawain. Purihin po ang Panginoon, bago po tayo magsimula, ngitian natin ang katabi natin at pag-ani natin ang kanilang kalooban. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Napahanda na ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen po. Bago po ang lahat, tayo ay magpuri. Sabihin natin ang lahat ng ating pagsamba sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Purihin ka, dakilain ka, tunay kang mabuti. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Nag-iisa na ang Diyos, karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Karapat-dapat sa lahat ng pagluwalhati, O Panginoon. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Tunay kang tapat sa aming buhay. At kahit kailanman ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya purihin ka, sambahin ka sa umagang ito, sambahin ka ng aming kaluluwa, sambahin ka ng aming puso't isipan, O Diyos. O purihin ka sa iyong aming pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. O purihin ka. Alam niyo po, minsan pag pumupunta po tayo dito sa church, naniniwala ako na meron pong iba sa atin, dala pa rin natin yung old season natin. Yung mga struggles natin, yung mga pinagdaanan natin, yung mga nakaraan po natin, bit-bit pa rin po natin yan. Pero ang kagandahan po sa Panginoon, alam niyo po ang kagandahan sa Panginoon, may bagong yugto palagi. Laging may bagong simula sa Panginoon. Every day we wake up, there's a new beginning. Sabi nga po sa Isaiah 43 verse 19, Behold, I am doing a new thing. And I'm so excited mga kapatid, dahil gumagawa ng bagong bagay ang Panginoon sa ating mga buhay. Ibig sabihin, hindi natatapos pa rin po yung kwento natin. Hanggat may hininga tayo, hanggat tayo nabubuhay, hindi pa tapos ang kwento ng Panginoon po para po sa atin. Kaya ngayon pong oras po na ito, let's choose to worship, let's choose to move forward sa Panginoon. Hindi pabalik, hindi po yung nakastuck lang po tayo, pero yung sumusunod po tayo sa direksyon ng Panginoon. Kaya nga po, kalakip po ng ating mga awitin sa umagang ito, kasama po nun yung bagong simula po natin, bagong pag-asa po na binibigay sa atin ng Panginoon. So as we worship mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I am ready to move forward with you. Lord, I am ready, Lord God. Kaya nga po, nananabik na po ako. Alam ko pong nananabik na kayo sa pagsamba sa Panginoon. Nananabik na po ba kayo? Amen! Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Awitan natin siya at luwalhatiin.
sa lahat po ng ating ihahandog sa umaga pong ito. Amen. Pagkatapos nating sumamba sa pamamagitan ng ating mga tinig, tayo naman ay sasamba sa pamamagitan ng ating mga kakayanang pinansyal. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito. Handa na po ba? Handa na po ba kayo? Amen. Alam niyo po, God will always reveal and replace, mga kapatid. Kaya nga po kung nag-aalala po tayo, iniisip natin na hindi magkakasya ang budget ko. Pag nagbigay pa ako ngayong linggo, hindi kasya ang budget ko hanggang February. Hindi kasya yung budget ko hanggang end of this week. Pero alam niyo po mabuti sa Panginoon. Aabot ang budget mo hanggang dulo ng taon. And that's how good God is. He is the God of overflowing blessings, mga kapatid. Hanggang dulo ng buwan, hanggang dulo ng taon na ito, tayo ay paaabutin ng Panginoon dahil hindi na tayo pababayaan kailanman. Kaya nga po, ihandog lang natin ang lahat ng nararapat na paghandog sa Panginoon. Sige po, itaas natin ang lahat ng ating ihahandog sa Panginoon ngayong umaga na ito. Sabihin natin sa Panginoon, para sa iyo to, O Diyos, para sa iyo ito, Panginoon. Inaalay namin sa iyo ang nararapat para sa iyo. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. At Panginoon, nawa Panginoon, ay masiyahan ka, Panginoon. Matagpuan mo rin ang aming mga puso na may kasiyahang nagbibigay sa iyo, Panginoon. Na may kasiyahang nagtatapat sa iyo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, nawa Panginoon, ay masaksihan mo, Panginoon, ang paghahandog namin sa umaga ito ng may ngiti sa aming mga labi, O Diyos. At binabalik namin sa iyo lahat ng pagpupuri sa pamamagitan ng mga bagay na ito, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, basbasan mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, pag umapawi ng kanilang mga sisidlan, Panginoon. Patuloy mong iparanas sa amin, Panginoon, ang iyong nag-uumapaw na biyaya, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, at titiwala kami sa iyo, Panginoon. At nananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na tumutupad ng pangako. Ikaw ang Diyos na nagtatapat sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyo. Ang aming papuri ito sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Saya po ba tayo? Masaya si Ate Liza. Sige po, tayo pong lahat ay dadako sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Doon pa rin po tayo sa tema natin, which is keep moving forward. Amen po ba? Basa muna po tayo ng salita ng Diyos. Ay, kung sa inyo po pala muna yung mga katabi nyo. Sabi nyo po, morning, good morning. Yan. So, sige po, basa muna po tayo ng salita ng Diyos na tatagpuan sa 2 Timothy chapter 3, verse 10 to 17. Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo na ang lahat ng tinuturo mo. Ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtatyaga,
pag-ibig at pagtitiis. Alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap. Katulad na nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit niligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang totoo, lahat ng mga nagnanais ng matuwid, nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo, Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang masama at manilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manilinlang, maging sila mismo'y manilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan, dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na makakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ng ang naglilingkod sa Diyos. Ay po yung saglit ng manalangin ko rin ka, Ama, sa umagang ito. Salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. And we bless you once again, Lord, this morning, O God. Sa iyo nagmumula ang lahat ng karangalan, O Diyos. Purihin ka, karapat-dapat ng parangalan, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang kasapatan, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagbabago, ang kaligtasan, ang kagalakan, Lord. Sa iyo lahat nagmumula, Panginoon. That's why, andito po kami, Lord, lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isang nandirito. Kung kailangan namin ng pagtutuwid, kung kailangan namin ng encouragement, kung kailangan namin ng salita mo, Panginoon, na makakapagpalakas sa amin, Panginoon. Lord, kunan mo nga po ang mga bagay na ito. Lord, alam ko po hindi sapat ang aking kakayahan, O Diyos, pero alam ko rin naman na sapat ka, Panginoon, at ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Open our hearts, open our eyes, at bigyan niyo po kami ng magpagpakumbabang puso, Lord. Nawa hindi namin i-resist kung ano man ang conviction ng Holy Spirit, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kagabi po, nagsusearch ako sa ChatGPT. Searching ngayon, hindi na sa Google eh. ChatGPT na lang. Amen ba? So, nagsusearch ako yung mga taong nag-quit about quitting. Kasi, di ba New Year, mga New Year's resolution, ganyan. Tapos sinerch ko. Sabi doon, yan, wala. Sabi doon, 30%, ayan, 48%, sa Amerika po ito, no? 48% ng Amerika made at least one New Year's resolution. Amen? One industry survey found that around 23 of adults quit their resolutions by the end of the first week. So yung nag-resolution daw nung New Year, di ba, ano na ngayon? Second week na. So nag-quit na daw yung 23%. None. At dumodoble towards the end of the month. So ibig sabihin, next week, pagkatapos ng January, 43% nag-quit na sa New Year's resolution nila. Amen po. Ba't ko po ito sinasabi? No? Sa panahon po natin ngayon, parang napaka-usual or napaka-usual yung quitting, amen? Yung ayawan ng mga ayoko na. Mga ganun, di ba? Yung parang, sabi nga po, pag New Year, may mass resignation eh. Amen? Pinag-aalala ko po itong mga katagal na eh. Ito nung sinabi pa sa akin ni Sister Cara yung topic. Kailan ba yung ministry leaders? Mga week before ng ministry leaders. Yung pinag-aalala ko yung mga ganitong bagay na about dun sa mga, dahil may nabasa ako sa Bible, yun nga po yung topic natin ngayon. Amen? So, di ba sa panahon po natin ngayon, sabi nga nila, napaka-rare na sa panahon natin ngayon yung mga character ng katsagaan, mga character ng endurance, amen? Yung mga character ng
pananatili sa kabila ng mga paghihirap. Amen? At sakripisyo, mga kapatid. At title po pala natin ngayon is A Call to Continue. So, binigyan ko lang po kayo ng survey para magka-interest mo kayo makinig. A Call to Continue. So, binasa po natin is 2 Timothy. Bigyan ko po kayo ng background ng 2 Timothy. Amen? Natatawa ko kasi naalala ko yung katrabaho ko dati. Pangalan niya Timothy. Tawag ko sa kanya 1 Timothy. Kasi pag may dumating kami bagong katrabaho na pangalan niya, pangalanan ko naman 2 Timothy. Kasi dalawa na sila. Anyway. So, yung 2 Timothy, si Paul po at si Timothy, alam naman natin, mentoring yan, di ba? Protege niya si Timothy. Tinuturuan niya si Timothy. At yung 2 Timothy, pag binasa mo pala siya ng 4 chapters lang po yan, basahin niyo po. Mga 15 minutes to 20 minutes yun ang babasahin. Pag binasa mo siya, napaka-personal, amen? Napaka-intimate, at napaka-emotional. Sa totoo lang, yung 2 Timothy. Napaka-emotional nung book na to, or yung letter ni Paul kay Timothy. Kasi pansinin niyo po, di ba si Paul, nagsusulat siya sa bawat churches. Pansinin niyo, di po ba? Churches by churches siya nagsulat. Pero may mga ilang taong binasahan niya ng personal. Amen? Isa na doon si Timothy. At napakalapit ng ugnayan po ni Paul at Timothy. Kung mababasa niyo po sa first chapter, ang sabi doon, pag si Paul daw po ay umalis daw po si Paul kila Timothy, umiiyak si Timothy. Amen? Parang tatay, di ba? Parang siyang tatay, di ba? Nakapunta na po ba kayo sa airport? Iyak po sa airport, di ba? Pag mga nag-abroad, kahit nanonood ka lang ng mga umaalis, grabe yung madudurog yung puso mo pag nakita. So, ganun yung nangyayari kay Paul at Timothy nung umalis si Timothy. So, napaka-personal ng relasyon nila sa isa't isa. Tapos, mapapansin niyo po doon, ang sabi ni Paul, pinagpe-pray kita araw at gabi. Amen? Alam niyo po si Paul, marami kayong matututunan sa kanya kung gusto niyo mag-mentor ng isang tao. Una, dapat magkaroon ka ng malapit na ugnayan talaga sa kanya kung gusto mo siyang i-mentor. Or pangalawa, kailangan lagi mo siyang ipanalangin. Ito another topic na po yun. Amen? Ang gusto ko lang pong ang iparating dito, yung personal na ugnayan ni Paul at ni Timothy na sobrang lapit nila sa isa't isa, mga kapatid. At si Timothy, yung tinuruan ni Paul na magpatuloy ng kanyang mission. Isa sa mga tinuruan ni Paul na magpatuloy. Kaya ito topic natin is a call to continue. Amen? At ito pong personal letter na ito ni Paul, kung mababasa niyo po, matatawa ka din kasi sinasabi ni Paul kay Timothy yung estado ng church ng panahon na yon. Amen? Pansinin niyo po, may mga name drop pa si Paul. Alam mo, itong si iniwan ako eh. Alam niyo, mga ganun. Yung parang nag-name drop pa siya. Di ba pag nag-name drop ka, pag sinasabihan mo, sabihin, pinagkakatiwalaan mo yung tao na yon. Amen? Kasi pag nag-name drop ka sa iba na hindi mo pinagkakatiwalaan, naku, yari ka. Bukas, marami na ng kaaway. Amen? No? Di ba pinagkakatiwalaan ni Paul si Timothy, sinasabi niya talaga yung estado, itong mga tao na to, iwasan mo sila. Itong mga tao na to, may mga mali silang teachings. Amen? Yung estado ng church, nahaharapin ni Timothy. Yun yung sinasabi ni Paul. At sinasabi din ni Paul, yung mga struggle na haharapin ni Timothy. Amen? Kasi nga, si Timothy yung papasahan ni Paul ng baton. Amen? At alam niyo po sa Hebrews, kung mababasa niyo rin po, alam niyo po ba si Timothy, di ba nakulong si Paul habang sinusulat yung 2 Timothy? Alam niyo ba si Timothy, sa Hebrews may verse doon na nakalaya na ang kapatid nating si Timothy. Ibig sabihin, nakulong din pala si Timothy. Amen? Ginaya niya talaga yung mentor niya na si Paul, mga kapatid. At nagpatuloy naman talaga si Timothy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yung a call to continue ay sinagot ni Timothy. Amen? So, ibig sabihin, productive yung letter ni Paul na to, na 2 Timothy. Pag sinabi productive, ibig sabihin, magandang pag-aralan. Amen? Kunti lang po yung binasa ko, pero yung totoong outline po ng preaching ko ay buong 2 Timothy. Amen? Napaka-personal po dito. Kasi sabi niya sa chapter 4, verse 6 to 8, sabi doon, ang buhay ko'y iaalay na. Tingnan niyo, kung isipin niyo kung mabuti, nakakaiyak eh. Ang buhay ko'y iaalay na, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko.
Di ba pag mamamatay na ang isang tao, sino yung gusto niyo kausapin? Di ba yung mga minamahal niya? Amen? Ito, pag malapit na siya, gusto niyang makausap si Paul. Puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, ang sabi ni Paul. Nanatili akong tapat at ngayon ilalaan na ng Diyos sa akin ang korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom at hindi lang ako ang bibigyan kundi ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Amen? Ibig sabihin, to summarize, malapit na tatapos ko na yung takbuhin ko, ikaw naman. Sa'yo na to. Ikaw na ang magpapatuloy nito. Parang sinasabi ni Paul kay Timothy. Amen? Alam niyo po, isa sa mga, bago ko ako mag-umpisa, hindi kong intro, no? Isa sa mga bagay na pinaka matututunan po natin is yung legacy na iiwan natin sa mga anak natin. Alam niyo po, may dalawang klase ng legacy. Wala po sa outline ko na ano ko lang ngayon. May dalawang klase ng legacy. Yung isa is helpful legacy. Yung pag tinignan ka ng mga tao, magiging mapapabuti ang buhay nila. Di ba sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen? Si Paul lang makakapagsabi nun kasi alam niya, karapat dapat siyang gayahin. Which is helpful. Amen? Pag tinignan po ba yung buhay natin, karapat dapat po ba tayong gayahin ng mga kasama natin? Amen? Yun yung number one. Helpful legacy. Pero hindi namang harmful legacy. Pag tinignan ka, hindi ako maging ganyan. Amen? Yung parang, ano yung magiging maiiwan mo mga kapatid? Alam niyo po, kahit humiga kayo sa bahay maghapon, buong buhay niyo, magkakaroon ka ng legacy. Yun ang legacy mo. Humiga ka maghapon buong buhay mo. Amen? Magkakaroon ka ng lagi ng legacy. Kaya yun yung lagi nating iisipin. Na hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. So, yun ang kung kantay. Amen? So, umpisa na po ako, no? Ito po yung common struggles na sinabi ni Timothy, ni Paul, kay Timothy. Siyempre, may pagdadaanan ka. Kaya nga, accord to continue to kasi baka hindi ka na magpatuloy. Kaya niya ina-encourage si Timothy kasi may mga struggles siyang maranasan. Number one is social rejection. Sa verse 1 to 8 sabi niyo, kaya huwag ka mahihiyang magpatotoo tungkol sa akin sa 2 Timothy 1 to 8, 1 verse 8. Huwag ka mahihiyang magpatotoo tungkol sa akin at tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Alam niyo po si Paul noong panahon na ito is nakakulong po siya. Nakabilanggo po siya. At rejected po siya ng lipunan. Amen? Sa panahon natin ngayon, ang pinakamalapit, actually di nga malapit eh, pero yung malapit na term is na-cancel si Paul ng lipunan. Amen? Nung panahon na yun. Sa kanyang pagsunod sa Panginoon. At yun yung mga struggle na pagdadaanan natin as we move forward sa ating buhay Kristiyano. May mga pagkakataon na may mga resistance po sa atin. Amen? Pag lumakad ka, pag talagang nilaharan mo yung prinsipyo ng Diyos, maraming kontra. Kasi against the word nga eh. Di po ba? Yung pagtakbo ng ating buhay. Sabi nga nila, pag si Satanas daw ay hindi mo nakakasalubong, kasabay mo siya naglalakad. Amen? So tayo, bilang papunta tayo sa Panginoon, laging mayroong social rejection tayong mararanasan. Amen? At may mga bagay, may mga tao na hindi makakaintindi sa atin, may mga tao na hindi natin makakasundo, pero huwag natin kakawayin. May mga disagreement lang. Sabi nga nila, sabi ng Diyos, mahalin kita, kaya mahal kita. Pero nang sabi ng Diyos, mali ito, kaya mali ito. Amen? Amen? We can disagree, pero mahal pa rin natin sila. Yun yung number one, social rejection. Number two, being abandoned. Yan. Sabi dito, alam mong tinalikuran ako ng halos lahat ng mga kapatid sa probinsya ng Asia. Grabe, no? Ito, name drop eh. Pati na sina Philgelus at Hermogenes.
Nag-name drop, no? Alam mo, tinaliguan ako, tinraidor ako itong mga to eh. Amen? Nakuha niyo po ba? Alam niyo po, napakabigat yan kay Paul eh. Kasi si Paul is church planter po siya. Napakabigat yan kasi, ewan ko po kung naranasan nyo na to, no? Inakay niya yung mga tao na to eh. Pinag-pray niya, iniyakan niya sa Panginoon, sinundo-sundo niya, nilibre niya, amen? Pinurubay niya yung mga pangangailangan, sinusundo-sundo niya, napupuyat-puyat siya, siya yung laging late na uuwi dahil sa mga taong ito, tapos bigla siya tatalikuran. Di ba? Mararanasan mo yun bilang Kristiyano kapag nagpapatuloy ka sa Panginoon. Hindi lahat na may mga tao talaga na minsan may mga pangyayari na ikaw na lang mag-isa, ma-abandon ka katulad na nangyari kay Paul. Pero hindi naman po lahat kasi susunod na verses niyan, may mga kasama naman na tumulong kay Paul. Pero ibig ko sabihin, masasaktan ka and emotionally as you progress in the faith, mga kapatid. Amen? Nakuha niyo po ba? Nakita niyo po ba yung bigat nung iniwanan si Paul na, di ba, pinanalangin niya, nilibre niya, sinundo-sundo niya, no? Siguro pag may gawain sila, punta po tayo dito. Tapos susunduin niya. Amen? Kaso, na-abandon na pa rin siya at iniwanan pa rin po siya, mga kapatid. Siguro sabay-sabay sila nagplano, siya nila sa plano nila, ito gagawin natin, ito gagawin natin. Tapos sa execution na, bigla siyang, ay, ako na lang pala mag-isa yung mag-execute nito. Parang ganun yung naramdaman siguro ni Paul. Pero, kung may struggle ka ng ganun, kailangan patuloy ka eh. Kailangan magpatuloy ka eh. Kailangan meron kang personal na commitment sa Diyos. Amen? Hindi nakadepende sa ibang tao. Ito pa. Sa pang mga struggle. Conflict among believers. Hindi po sa ibang tao among believers. Tingnan niyo po, sa verse 14, 2 Timothy 2, 14 to 15, and 17 to 18. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito. Pagpilitan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo, walang mabuting may dudulot sa kapahamakan, kundi kapahamakan lang sa mga nakikinig. Wait, hinto po tayo dito. Pansinin niyo po yung verse na to. Pag-aaral natin. Sabi doon, iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting may dudulot, kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Hindi doon sa may conflict eh. Doon sa mga outsider sa conflict. Doon sa mga nanonood lang. Amen? Amen? Isa din itong way ni Paul na hindi ito tungkol sa iyo eh. Parang para to sa iba. Baka matisod sila kapag pag nagtatalo-talo tayo. Amen? Ito mga Kristiyano na to, sila mismo nag-aaway. Ganun po ba yun? Hindi na nga ako aaten. Amen? Mga kapatid, no? Kaya sa atin po, bilang Kristiyano, mga kapatid, dadanas tayo ng mga taong magkakaroon tayo ng conflict. Siyempre, mga tao tayo, kanya-kanya tayo ng prinsipyo, kanya-kanya tayo, iba-iba tayo ng pinakinggan, mula paglaki tayo, iba-iba tayo ng prinsipyo, meron talagang mga disagreement na mangyayari. Natural po yun, mga kapatid. Pero, sana, yung mga disagreement po natin, huwag nang makatisod ng iba. Ayusin po natin personally, with love, and with love, at secret lang minsan. Amen? Ayusin natin na wag, sabi doon, wala nang may dudulot na kapahamakan lang sa mga nakikinig. Amen? Wag na nating pakalat pa. Amen? Ayusin na natin personally bilang mga Kristiyano at may pag-ibig. At yun yung mararanasan ni Timothy kasi nga church leader siya. Siguro nagkakaaway-away na yung mga kapatid niya. Amen? Yung mga hawak niya ng church noon. Kaya pinapaalalahanan siya ni Paul. So ito yung number 3 ng mga common struggles. Number 4, persecution. Sabi daw po doon, ang totoo lahat ng mga number 4, letter D, persecution. Sabi po doon, ang totoo lahat ng mga nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusap. Amen? Sabi po doon, lahat
ng nagnanais. Nagnanais po ba kayo mamuhay ng matuwid? Okay, lahat po kayo daranas ng pag-uusig or persecution. Amen? At natural po yun. Amen? Natural yun sa buhay Kristiyano. Kung nagnanais ka talagang sumunod sa Panginoon. As you continue, as you move forward, as you progress in the faith, mga kapatid. Amen? And this is the common struggle po, mga kapatid, ng Christianity. Ito lang po yung nabanggit ko kasi pag sinama ko pa, baka abutan tayo ng 2 p.m. And marami pa pong mapupulot na aral to kay Timothy. Pero ito po yung mga common struggles na gusto ko pong i-show sa inyo. At isa lang po ang sigurado ko, mayroon talagang struggle. Amen? As we progress in the faith, mga kapatid, mayroon talagang pagsubok. Lahat naman ng bagay, sa totoo lang kung gusto mong maabot ng isang bagay, kailangan mong magsakripisyo. Amen? Kailangan mong mainitan, kailangan mong mapuyat. Di ba? Pag nag-aaral ka, mapupuyat ka kung gusto mong makatapos. Amen? Dahil sa dami ng pinapagawa ng mga teacher mo. So, ganun din sa atin. Common na yung mga struggle na to at usual na to. So, huwag natin i-avoid, kundi harapin natin at magpatuloy pa rin tayo sa kabila ng mga bagay na ito. Ito na, mag-umpisa na po talaga ako. Lessons from Paul encouragement to Timothy. Ito naman yung lesson na matututunan natin. Number 1, dala po ba kayong magpatuloy sa Panginoon? Principles for continuing in the Lord. Hindi ko pala nalipat. Principles for continuing in the Lord. Tama po may ground. Anyway, number 1, para magpatuloy ka sa Panginoon, accept your calling. Tanggapin mo na. Amen? Kaya sabi ni Paul sa 2 Timothy 1, chapter verse 6 to 8, dahil dito pinapaalalahanan kita lalo kapag maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya, sa halip sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Pansin niyo po, lagi sinasabi ni Paul sa 2 Timothy, makibahagi ka sa mga paghihirap. Makibahagi ka sa paghihirap. Makibahagi ka sa mga paghihirap. Amen? Sa chapter 3 naman, wala po dyan, hindi ko po nailagay. Makibahagi ka sa paghihirap bilang mabuting sundalo ni Kristo. Yung sa verse 5, katulad ng manlalaro, hindi siya nakakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. Katulad ka rin dapat ng masipag na magsasaka. Hindi ba siya unang karapat dapat sa bahagi ng kanyang mga ani? Amen? Bali sinasabi ni Paul dito, tanggapin mo yung burden. Parang gano'n. Amen? Accept the call, accept your calling. Tanggapin mo kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, na tinanggap mo sa Panginoon. Huwag mong takasan. Amen po mga kapatid? Huwag mong takasan yung tinanggap sa iyo ng Panginoon. Kung saan ka man dali ng Diyos, tanggapin mo yon. Amen? Kung dadali ka ng Diyos, kung kahit saan man, paglingkuran mo ang Diyos, kahit saan ka man niya dalhin. Amen po? Sabi nga nila, walang pinakamagandang lugar na paglingkuran ng Diyos, kundi sa lugar kung saan Kanya dinala. Amen? Walang pinakamagandang lugar na paglingkuran ng Diyos, kundi sa mga lugar na saan Kanya dinala. Amen? Tanggapin mo yung calling mo sa Panginoon. Para maghirap ka man, para magsakripisyo ka man, para mainis ka man sa mga makakasama mo. Amen? Kasi may mga conflicts di ba? Mainis ka man sa mga kasama mo, nagpapatuloy ka. Why? This is my calling. Dito ako tinawag ng Panginoon. Oo naman, nagpapasensya ako, dito ako tinawag ng Panginoon. Sasakripisyo ako, dito ako tinawag ng Panginoon. Amen? Amen? Gagawin ko itong mga mahihirap na bagay. Dito ako tinawag ng Panginoon. Amen? Accept what God has given you. Accept your calling, mga kapatid. Tanggap niyo na po ba?
Number 2, ito maganda. Remember the eternal purpose. Eternal purpose. Ang sabi doon, dahil dito tinitiis ko ang lahat ng paghihirap. Pansinin niyo po. Tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasan na kay Kristo at ang buhay na walang hanggan. Amen? Driven by eternal purpose si Paul. Lahat ng ginagawa ni Paul may eternal na value. Amen? Di ba minsan may mga goals tayo may mga purpose tayo sa buhay. At yun yung nagdadrive sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy sa kung anumang mga bagay. Amen po ba? Kaya dapat huwag mong kakalimutan yung eternal purpose kung saan tayo dinadala ng Diyos. Sabi doon, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasan na kay Kristo at ang buhay na walang hanggan. Doon pa lang, grabing encouragement na yun Di ba? Amen? Na ginagawa mo to para maligtas sila. Amen po ba? Na ginagawa mo to para hindi sila mapahamak. Amen? Ginagawa mo to hindi lang sa mundong ito kasi yung mga bagay ng mundong ito matatapos Pero yung buhay na walang hanggan. Yun yung purpose mo, yun yung goal mo na maligtas yung ibang tao. Hindi ka mauubusan ng encouragement. Kung yun yung purpose mo sa buhay, yung eternal purpose, ang purpose mo sa buhay. Ang sabi sa nabasa ko dito sa Mere Christianity, ang sabi niya, if you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were precisely those who taught most of the things. Meaning, yung pag tinignan mo daw yung history ng church, mula nung unang panahon, yung mga tao daw na maraming nagawa sa buhay Kristiyano nila, yung mga tao maraming na-accomplish, yung mga tao naging matagumpay sa kanilang calling sa Panginoon, yun daw yung mga taong laging nakatingin sa buhay na walang hanggan. Amen? Di ba sabi ni Paul yan, set your minds on things above. Amen? Kasi pag yung mga offering ng mundo, mga kapatid, yung tinignan natin, matatapos din po yan at magiging distracted tayo. Di po ba? Sabi sa Bible, hindi nagiging kagamit-gamit yung hindi karapat-dapat sa ubasan ko, sabi ba doon? Ang mga taong lingon ng lingon. Distracted. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, kung gusto mo maging kagamit-gamit, lagi ka lang nakatingin sa mga bagay na panlangit. Uy, nagtugma. Kung gusto mo maging kagamit-gamit, lagi kang tumingin sa mga bagay na panlangit. Amen? May eternal value. Amen? May layunin, may purpose lahat ng ginagawa mo. May eternal purpose lahat ng ginagawa mo. Kung nagtatrabaho ka man, Panginoon, ito, tatapusin ko to on deadline dahil para to sa kalwalhatian mo. Amen? Panginoon, tatapusin ko tong assignment ko dahil para to sa kalwalhatian mo. Panginoon, di po ako mandadaya para to sa kalwalhatian mo. May eternal purpose and value lahat ng ginagawa mo. At pag napapagod ka na, amen? Kapag natetempt ka na huminto sa buhay Kristiyano mo, mga kapatid, always remember your eternal purpose. Amen? Na para to sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:26, kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. May layunin, may direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Amen? Amen? Kung gusto niyo mag-progress sa Christian life nyo, dapat meron kang purpose talaga, may eternal purpose ka talaga. Amen? At lagi mo yung tinitignan. Na lahat ng bagay na ginagawa mo dito ay may purpose para dun sa goal mo. Na maligtas sila. Amen? At kaya, hindi ka napapagod. So, may layunin, may direksyon
ang ating pagtakbo. May direksyon po ba ang ating pagtakbo? Amen? Parang sumakit man yung likod mo, sumakit likod ko pag tumatakbo ipapatuloy ka, amen? Mga kapatid, may direksyon Amen po ba? So yun yung number 2. Number 3, ito maganda. Letter C. Enjoy the faith community. Enjoy the faith community. Dapat yata may dash. Enjoy the faith community. Ang sabi doon, pansinin niyo po ang ganda. In English ko maganda yung translation sa English. 2 Timothy 2, verse 22. Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Ito maganda. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Amen? Enjoyin mo yung kasama mo naglilingkod. Ibig sabihin ni Paul doon. Amen? Di ba nakakagana kapag kasama kang naglilingkod sa Panginoon? Pag sabay-sabay kayong nagtatawanan or nagpupuri sa Panginoon habang nagpapatuloy, nakakagana yun kasi may kasama ka Sabi nga sa Ecclesiastes, mas mabuting may kasama kaysa nag-iisa. Kapag nadapa siya, may babangon sa kanya, mga kapatid. So, enjoyin po natin, wag po natin kalabanin. Amen? Maging friendly tayo sa ating mga kapatid. Amen? Magiliw tayo sa ating mga kasama. At nakakagana po yun as we continue sa ating Christian life. Amen? As we continue in the faith. Dahil may mga kasama tayong bumabangon, nagpapalakas po sa ating mga kapatid. Amen? So, enjoy the faith. Enjoy the faith community. Amen? Enjoy po natin yung community natin. Enjoy po natin yung mga kasama natin. Amen? Huwag po nating nasa church nga tayo, naka-isolate naman tayo. Huwag naman po ganun. Amen? Enjoy natin yung pagpapalakasan natin sa bawat isa. Pansinin niyo po sa Acts. Basahin niyo po yung Acts, di ba? May struggle sila lahat. Anong ginawa nila? Nag-prayer meeting sila. O, prayer meeting tayo. Alas 7:30 punta tayo dito. After nila mag-prayer meeting, naging malakas sila lahat. At nagpatuloy sila. Yung struggle na pinagdaanan nila ay naging maayos, ay nawala bigla dahil na-enjoy nila yung pagkakasama sa isa't isa, yung companionship nila, at nagpapatuloy sila sa Panginoon. So, wag po natin i-isolate. Kaya po di po ako naniniwala na kahit di ako magsipa, okay, nandun naman ang Lord sa lahat ng bagay. Amen? Yes, nandun ang Lord sa lahat ng lugar. Pero iba pa rin yung may mga kasama ka nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Dahil kailangan mo kasi yun yung disenyo ng Diyos Amen? Yun yung dinesign ng Lord kung paano tayo magpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. So yun po yung number 3. Ano po yung number 1? Accept your calling. Number 2, tanggapin mo muna yung binigay sa ng Diyos. Number 2 is always remember your purpose. Eternal purpose. Number 3 po, enjoy the faith. Enjoy the faith community. Number 4, be rooted with the Word of God. Be rooted with the Word of God. Ang sabi dito ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Verse 15, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na makakapagbigay sa iyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So si Timothy po kasi mga kapatid ay bata pa lang siya, nasa church na po siya. Amen? Yung lola niyang si Loida ba? Loida, may lola siyang si Loida. Sister Loida, lola yun ni Paul. Tapos yung nanay niya, Sister Eunice. Amen? Ay, ni Timothy pala. Baka mabaliktad ko.
Pero yung si Sister Eunice at si Sister Loida, alam mo tayo na, ay mga lola at tita at nanay ni Paul at tinuruan siya. Amen? Mula paglaki niya, sabi dito, mula pagkabata, tinuturuan ka na ng kasulatan ng Diyos. Siguro sinasali siya sa DBBS ni Sister Loida. Hoy, tumayo ka na dyan, may DBBS ngayon. Lunes hanggang Biyernes, bakasyon mo naman. Siguro ginaganon siya, no? Sinasama siya si Timothy. Kasi si Timothy, siguro ganado. Alam mo na daw ang kasulatan. So, siguro best in memory verse tong si Timothy. Kasi alam niya na daw yung kasulatan, magaling eh. Amen? Pero basically, tinuruan siya mula pagkabata ng salita ng Diyos. Amen? Tinuruan siya mula pagkabata ni Sister Loida at Sister Eunice ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na dinadala natin yung mga bata sa church. Amen? Kasi si Timothy, bata pa lang, nasa church na po siya eh. Amen? At siya yung nagpatuloy nung kay Paul, napakalaking gawain. Amen? Tapos sabi dito, sabi niya dito, mula sa pagkabata, alam mo na makakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. May background po kasi ito eh, kaya sinabi ni Paul to. Kasi may mga false teacher po ng mga panahon na yun, na ginugulo yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Meaning, may iba't ibang turo na gumugulo sa mga Kristiyano po nung panahon na yun. At baka malihis ng landas si Timothy. Parang panahon po natin yan, ang daming mga turo, iba-iba. Amen? May appointed son of God, may anointed son of God, may disappointed son of God. Amen? May imprisoned son. Amen? Maraming mga iba't ibang turo. Kaya sabi ni Paul dito, alam mo yung salita ng Diyos. As you go along with your life, with your Christian life, as you continue, napakahalaga na bumababad ka sa salita ng Diyos. Amen po? Alam niyo po, napakahalaga niyan. Kasi sa social media, napakadaming mga grabing mababasa niyo po na life advice, na yung iba tama naman at maganda, pero malay mo ba kung mali yun? Paano mo malalaman kung tama yun o mali kung hindi ka nakababad sa salita ng Diyos? Amen po? Napakalaga bilang Kristiyano na marunong tayo bumabad sa salita ng Diyos, na marami tayong natutunan, katulad ni Timothy, sa salita ng Diyos, upang hindi tayo malihis ng landas. Amen? A call to continue yung natutunan natin mula mismo sa salita ng Diyos. Amen? Be rooted with the Word of God. Ako po naniniwala, pag ang isang tao nagseryoso sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yung seryoso po talaga siya sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ilang taon lang makikita mo, ilang buwan lang makikita mo na yung pagbabago sa kanyang buhay. Pag yung isang tao naging consistent sa pagbabasa ng salita ng Diyos, with a grateful heart, with a humble heart. Kasi pag naman nagbabasa ka, yayabang ka naman pag hindi maayos yung puso mo. With a humble heart, pag binago ka ng Panginoon, pag inayos mo talaga yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos, pag-aaral mo ng salita ng Diyos, pag minahal mo talaga ang salita ng Diyos, grabe yung progress mo sa Christian life. Amen? Di mo namamalayan, pati joke mo may Bible verse eh. Totoo, di po ba? Amen? Pati yung mga banter mo, yung mga side comment mo, lahat may base sa salita ng Diyos. At napakahalaga po yun as you continue with the Word of God, na hindi yung mga external things, yung mga na-i-input mo sa iyong buhay. Amen? What you think is what, di ba yung kung ano daw yung nasa isip mo, yun ang magiging buhay mo, ang sabi sa kawikaan, mga kapatid. Then yun po sa Psalms chapter 1. Malapit na po ako magtapos. Sa Psalms chapter 1, hindi ko po nailagay dyan. Awit. Sabi doon, mapalad ang taong hindi nakakinig sa payo ng masama
sa verse, at hindi na sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukotya, hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Sa ibang translation po, nagpo-flourish siya in each season dahil binubulay-bulay niya yung salita ng Diyos. Ano man yung dumating sa kanya, bagyo man, o tag-init, nag-snow man, o nag-snow man, o sobrang init naman, namumunga siya because rooted siya sa salita ng Diyos. Amen? Dito po ako magtatapos. Mga kapatid, isa po ito sa napakahalagang tinuro sa atin ni Pablo. Amen? Na magpatuloy tayo sa ating buhay espiritual. Alam ni Pablo na darating yung mga pagsubok, siya nga mismo naranasan niya po, mga kapatid. Pero alam niya rin na kaya mong magpatuloy sa Panginoon. Ano man yung distraction, nandiyan ang Panginoon sa ating buhay. Ano man yung struggle, nandiyan ang Panginoon upang akayin tayo. Sabi sa Philippians 1:6, ang inumpisahan ng Diyos sa ating buhay ay tatapusin niya, mga kapatid. So kung nakakaranas man po tayo na parang, Lord, ayoko na, Lord, sobrang na paghihirap ko, sinasabi po sa atin ng Panginoon na magpatuloy tayo. Amen? Para masabi natin sa dulo ng ating buhay na natapos natin ang ating layunin at tungkulin sa Panginoon. Sige po, tayo po tumayo. Kawitin po natin yung kanina nating kinanta.
po tayo patuloy na manalangin, Panginoon, katulad nga po ng aming napag-aralan at katulad po ng aming inawit, Panginoon, Diyos, gaya ng dagat, Lord, ay magpapatuloy kami na magmahal, Panginoon, at ialay ang aming buhay sa iyo, Diyos. Dahil ito'y karapat-dapat na handog, Panginoon, dahil sa buhay din naman na inalay mo sa amin, Panginoon, para sa aming kaligtasan, O Diyos. Lord, as we move forward, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano, sa patuloy naming paglilingkod sa inyo, O Diyos, dalangin namin na kung may mga pagkakataon na mapagod man kami, Lord, na maranasan namin, Panginoon, na mga struggles, Lord, sa aming pagsunod sa iyo, Lord, kung may mga pagkakataon man, Panginoon, na naiisip namin, Panginoon, na huwag na magpatuloy, Panginoon. Lord, katulad nga po ni Timoteo, Panginoon, katulad nila Pablo, O Diyos. Continue, Lord, to encourage us, Panginoon. Lord, continue, Lord, na palakasin mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, O Diyos. At nawa, Panginoon, sa pagdating namin dyan, Panginoon, sa pagdating namin, Lord, sa takdang oras na pagharap namin sa inyo, Lord, masabi namin na natapos namin ang pinapagawa mo sa amin, Panginoon. At tanggapin mo kami, Lord, dyan sa iyong kaharian, Panginoon, ng may kagalakan, Panginoon. Lord, salamat po. Turuan mo po kami at tulungan, Panginoon, at patuloy ka, O Diyos, na maparangalan sa aming buhay. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus, palakpakan po natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo muna at humanap po tayo ng ating pong prayer partners.
forms. Yung mga wala pa pong pledge forms o yung gusto pong kumuha ng pledge forms, alam ko po meron po sa ushering table. Pwede po kayong kumuha. Yung pledge forms po na ito ay para po sa pagpibuild po patuloy po ng ating church. Yan po para po mapatayo na po natin ang ating pong bahay-sambahan ng buong buo na. Yan po. So, ating po mga pledge forms ay nasa table po ng ushering. At ang deadline daw po nito ay until next Sunday. Because yun na po ang last Sunday of this month. So, hanggang next Sunday na lang po ang submission ng ating pong pledge form. Pag naman po nag-submit kayo, hindi pa naman po obligado na ilagay nyo na po doon yung pledge nyo. So, may makikita po kayo doon kung kailan nyo po siya pwedeng ibigay, kung monthly, weekly, or basta mababasa nyo po doon. So, kayo na po nakakasiyasa sa inyong puso at alam niyo po ang mangungusap sa inyo ng Panginoon. Yan po. At yun lang po ang ating pong announcements. And God bless us all po. Ay, bago mo ang lahat, tinatawagan ko po dito si Pastor JP. Yan, sige po, ang ating pong pastor na magsa-celebrate ng kanyang kaarawan. Yan, sa January 20. Buti di siya umalis. Kasi ano na sa... Sabi ko, di umalis si JP. Yan. Dito po kayo sa harap, Pastor JP. Yan. Atin po siyang ipapanalangin. Ipanalangin muna natin. 35. Ilang taon na po kayo? 35. 35? Baliktad. Nasa leeg. Baliktad. 35 daw po. Sige po. Bago po ang lahat, ipanalangin muna po natin. Ako pala 5 years. Sige po, tuon po natin ang ating mga kamay sa ating pong pastor po na nito. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Kami nagpapasalamat, nagdiriwang Panginoon para sa buhay ng aming kapatid na ito na si Pastor JP, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kanyang buhay nagiging liwanag sa amin, Panginoon. Ang kanyang buhay, Panginoon, ay nagsisilbing tulong sa amin. Kaya nga, Panginoon, ang tinuro kanina, Panginoon, tunay na may maiiwan siyang legasiya sa amin, Panginoon. At yun ay ang saya at tapat sa paglilingkod, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa kanyang buhay na nagiging inspirasyon sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo silang tugunin ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, sa bawat araw. At patuloy mong paunlarin ang kanilang, Lord God, pamumuhay, Panginoon, at patuloy mong punuin ang nag-uumapaw, Lord God, ang kanilang mga sisidlan, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, bigyan ng mabuting kalusugan, Panginoon, at samahan mo siya sa bawat araw. Bigyan mo siya ng patuloy ng karunungan, Lord God, sa lahat ng kanyang gagawin sa bawat araw. At patuloy niyang maranasan ang kabutihan, kadakilaan, at ang pag-ibig mo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang bati. Happy birthday po, Pastor Jim. Sarap yan, may kasabay na Starbucks. Oo nga. Speech. Speech daw po. Diretso niya lang po ng close. Sabi ko. So, we establish prayer. Yun naman, siyempre, good health lang naman. At, ayun, pag-iingat ng Lord. Hindi lamang sa akin, sa atin lahat. Amen? So, pagin po ang Diyos, salamat sa cake. Hindi na lang doon, di ako umalis. Talaga alis ako kasi may meeting po ang Asher sa Mangga. Buti may sila ang tulog ni Padre Cedric. So, praise God. May natutunan po ba tayo? So, yun. Salamat kay Brother Pastor Cedric. Sanay na ako tawagin Pastor. So, yun. At si Timothy. Ang kahulugan po ng Timothy is sa Greek daw ay honoring God. Di ba? Ganun. Honoring God. So, ang mapupuno po natin lesson doon ay simple lang. Kailangan natin ng tawag doon,
magtanim para tayo ay meron ng mentor. Ganun lang naman, si Paul and si Timothy ay sabi nga, imitate me as I imitate Christ. Meaning, imitate ay parang magre-reproduce ka ng kagaya mo. Kung ikaw ay song leader, kung ikaw ay preacher, kailangan may mentor ka rin na song leader. Kung ikaw ay Bible teacher, o Bible study teacher, meron ka rin dapat na mentor na Bible study teacher. So, ganun lang. Imitate me as I imitate Christ. So, we must reproduce. Eka na. Amen? So, sige po, tayo manalangin. O Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa iyo, God, sa iyong tinuro sa amin. Kay Brother Cedric, Panginoon, o Diyos, na iyong ginamit upang makita namin, Panginoon, kung paano mo, o Diyos, sa pamamagitan ni Paul, Panginoon, pinalakas ang loob ni Timothy, Panginoon, o God, sa kanyang paglilingkod, Panginoon, o Diyos. Ganyan din po, pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, no matter what, Panginoon, na dumarating sa aming buhay. Tunay nga po, Lord, sabi mo nga, you have not given us the spirit of fear, but the spirit of love, spirit of self-discipline, Panginoon, and courage, Panginoon, O God. Ama, tunay nga po, Lord, dalangin ko, Diyos, na sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa patuloy namin paglilingkod, ay kalimutan namin, Panginoon, O Diyos, ang mga pangit na nakaraan namin, Panginoon, at alalahanin lamang namin, Panginoon, yung mga mabubuting bagay nangyari sa amin, lalo na yung mga bagay na ginawa mo, Panginoon, O Diyos, sa aming buhay, nang sa kayo, Lord, ay kami ay makapag-move forward sa buhay namin, Panginoon, O God. Ama, tunay nga po, Lord, gagala kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. Pagpalain kayo, ingatan ni Yahweh, naway kahabagan kayo at laging subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan ngayon at pakailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God po. Tunay po na mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, testimony lang po. Alam niyo po, sobrang struggle po talaga ng isang buhay Kristiyano. Marami kang daraan ng pagsubok. Last year, ganun po yung parang pinagdaanan ko sa Panginoon. Pero sabi nga ni Pastor Cedric, accept your calling. Kaya nga, tanggapin na lang natin ang ating pagkatawag sa Panginoon at maunawaan natin kung bakit kailangan natin daanan ang lahat ng yon. Amen po ba? Kayo po ba'y nananabik na muling magpuri sa Panginoon? Sige po, minsan pa awitan natin ang ating Diyos.
Purihin